Kumusta mga kababayan at mga tagapanood? Kami po ay nagbabalik para sa ating programa ngayon na KSK o Kalayaan sa Katotohanan. Ito po ay pagpapahayag ng malaya tungkol sa katotohanan na hindi pa ninyo natutunan. At upang lubusan ninyong malaman ang kasulatan sa banal na aklat at ang mga nakatagong kaalaman para sa paraan ng Diyos sa ating tunay na kaligtasan. Bago ang lahat, ay taos-puso po kaming bumabati sa aming mga kasamahan sa Everlasting Kingdom of the Priest of God and of Christ, at lalo na sa aming mahal na tagapagturo sa spiritual na kalaman ng Diyos, Master Pope Junito G. Yabo. Musta po kayo, Master? At happy fiesta po sa ating fiesta sa tinapay na walang libadura. Ngayon po ay pag-aralan natin kung ano ang tunay na kahulugan sa salitang Kristo. Lahat ng Kristiyano ngayon ay alam ito. Marami ang naniniwala na ang Kristo ay Diyos. At kung sabihin na Kristo ay walang ibang ipinapahiwatig kundi si Panginoong Hesus. Totoo naman sa ating mga Kristiyano na ang Kristo ay Diyos at yan ay si Hesus Kristo. Una nating alamin ngayon na kung ano ang Kristo, dahil si Hesus sa paglabas niya doon sa Israel, simula sa kanyang pagkabata, ay hindi siya tinawag na Kristo, kundi Hesus lamang. Ang mga tao dati ay walang apelyido noon sa Israel. Hinango lang sa kadalasan sa lugar, gaya ni Jose Arimatea. Hinango sa kanilang apelyido sa mga lugar at gawain oposisyon, tulad ni Juan Bautista o John the Baptist. Marami pang iba. Paging si Jesus din, Jesus na taga Nazaret, kasi walang apelyido noon. Kaya yang Jesus, paglabas niya doon sa Israel, ito sa mundo, ay ang kanyang pangalan ay Jesus. At naging Kristo nang matupad ang propesiya sa kasulatan, lalo na doon sa Daniel. Para sa katotohanan, meron tayong pagbabasihan sa salitang Kristo, ang Biblia at ang referensya o history o yung mga diksyonaryo. Kasali yan sa referensya. So ngayon alamin natin ang kahulugan sa salitang Kristo. So kung basahin natin sa referensya, ito yung nakasulat. Iba sa kapatid, ang ibig sabihin ng Kristo. Kung i-search niyo sa internet, ito ang kanyang kahulugan. Christ. Basahin po natin. The title also treated as a name given to Jesus. Okay, no? Ang Christ ay noun, the title o titulo. Also treated as name given to Jesus. So naging ngalan din na ibinigay kay Jesus. Pero sa unang kahulugan niya ay the title. Yan ay titulo. Ang Christ ay titulo, title. At naging pangalan dun kay Jesus. Kaya tinawag na Jesus, Kristo. So malinaw yan mga kapatid mula sa referensya natin sa diksyonaryo. Pwede rin sa Google, pwede nyo i-search doon. At ang kasunod naman ay yung history and etymology. So ito yung history tungkol din sa Christ. Pakibasa kapatid. History niya sa Middle English. Middle English Christ. For Old English. From Old English. From Latin Christus. From Greek Christos. Literally anointed. Literally anointed. From Christ.
Uri ng Christ, from Latin, Christus. From Greek, Christos pa rin. Literally, anointed. So, ang Kristo ay anointed. Literally, anointed. So, yan ang kaniyang kahulugan. Christ, anointed. Ano ba sabihin ng anointed? No? Kung basahin natin yung meaning ng anointed. Screenshot. Basahin natin ang meaning ng anointed. Merong kahulugan ng anointed. Anointed. Anoint, no? Ano ibig sabihin yan? Ng anoint. Meron din, ano ang Tagalog din yan? Ano ang Tagalog ng anoint? So, maalaman Anoint. natin. Okay, basahin mo. Ano yung anoint? Smear or rub with oil. Okay, smear or rub with oil. O sa Tagalog, o sa Pilipino, salitang Pilipino ay pinahira ng langis. So, yan ang ibig sabihin ng anointed. Christ, anointed o pinahira ng langis. O sa madaling salita, sugo. No? Binigyan ng sugo, binigyan ng titulo, pinahira ng langis. Yan ang ibig sabihin ng anointed or to anoint. Anoint. Yan ang Kristo. No? Anoint means rub with oil o pinahira ng langis. Yan ang ibig sabihin ng Kristo. Para lubusan natin maintindihan ang salitang Kristo. Kasi ang naintindihan ng mga Kristiyano ngayon ay pag sabihin Kristo, iisa lang. Yang Kristo ay pangalan ni Jesus. Yan ang kaniyang tawag nating apelido, Jesus Kristo. Jesus Kristo, walang ibang Kristo kundi si Jesus. So yan ang nakagawian na pag sabihin Kristo ay walang iba kundi si Jesus, ating Panginoong Diyos. Totoo naman yan, mga kapatid. So, Jesus was spiritually anointed by God. So, alam naman natin yan, si Jesus, anointed by God. No? Kahit hindi mababasa dyan na pinahiran siya ng langis, alam naman natin na ang pag-anoint ng Panginoon ay spiritual. Meron ding spiritual at material. So, sa spiritual, malaman natin na itong si Christ, itong si Jesus o si Jesus ay anoint by the Holy Spirit. Kasi nung panahon na siya ay binabautismuhan, no? Nang binabautismuhan siya ni Juan, na mayroong kalapating mababa, Espiritu ng Diyos, mababa sa kanyang balikat. Basahin natin sa Mateo, Kapitulo 3, versikulo 16. Panahon na binabautismuhan siya ni John the Baptist o Juan Bautista. Ito yung pangyayari. Sayin mo natin. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Oh, so malinaw. Mabasa natin, narinig natin na ang Espiritu ng Diyos bumaba sa kanya, no? Isang kalapati. So yan ay spiritual anointment to Jesus. Kasi yan ang pagkatapos ng kanyang baptism, diyan nagsimula ang kanyang tungkulin na ipalaganap o simula ng kanyang gawain para sa kaharian ng Diyos. Simula siyang magpahayag tungkol sa kaharian ng Diyos doon sa Israel, sa mga tao. Pinatotohanan niya at kaniyang pinaintindi sa mga tao kung ano ang kaharian ng Diyos. So Christ was anointed by God. So Jesus Christ is God, and isa po dito ang nag-testify na Kristo si Jesus, itong mga apostolis niya. So ito binabasa natin dito, tatalakay natin ang mga ebidensya na si Jesus ay Kristo o anointed o pinahiran ng langis. So dito basa natin na may apostolis na tinawag siyang Kristo. Basahin natin sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 13 hanggang 16. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad
na sinasabi. Ano baga ang sabi ng tao? Ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Sunod. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, Okay. ang anak ng Diyos na buhay. Okay, so mali. Sinabi ni Jesus sa kanyang apostoles, sino ako? At sumagot si Pedro, si Simon Pedro na ikaw ang Kristo ng anak ng Diyos buhay. So doon, yan ang ebidensya natin mula sa kanyang mga apostoles, o mula kay Pedro, na siya ay Kristo. At alam naman nating mga Kristiyano na si Jesus ay Kristo talaga. So malinaw yan. So marami pang papatunay. Pero dyan natin maunawaan na si Jesus ay Kristo anointed at sang Diyos. So malinaw yan. Pero alam nyo ba mga kapatid na bago si Jesus naging Kristo ay may literal na nakasulat sa Biblia na isang hari na tinawag ng Diyos na anointed king. Alam niyo ba yun? Merong mababasa dyan na bago si Jesus, merong Kristo anointed king na nakasulat yan sa banal na aklat. Kasi marami kasing mga Kristiyano ngayon na hindi alam. Hindi kasi tinuro sa kanilang simbahan siguro. Hindi tinuro sa mga sinaunang mga mensahero na hindi lang si Kristo, hindi lang si Jesus ang anointed o Kristo na nakasulat yan sa banal na aklat na literal na mababasa. Meron ding literal na mababasa dyan na anointed. Kasi yung anointed, Christ yan. Christ or anointed. From Latin, Christos, literally anointed. So, pag sabihin mong Kristo, anointed yan o pinahiran ng langis. So, meron tayong literal na mabasa sa banal na aklat bago si Jesus na merong anointed king. Ibig sabihin, Christ ito, Christ the King. Sino ito? Basahin natin sa aklat ni Isaias, no? Isaias kapitulo 45 at versikulo 1 sa versikulo 1. Isaiah 45 verse 1. Basahin mo kapatid. Verse 1. Yeah. 45. Thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him, and I will loose the loins of kings, to open before him the two-leaved gates, and the gates shall not be shut. Okay, no? So, malinaw na nakasulat diyan na to my anointed king Cyrus, whom the right hand I have holden. So, anointed king Cyrus. So, malinaw. So, sabihin mo anointed is Christ yan. So, yang si Cyrus, Christ yan. Christ the King. So, bago si Jesus, meron ng Christ the King o anointed king. At yan ay si Cyrus. Alam naman natin kung ano ang nagawa ni Cyrus. Kung ano ang pinagawa ng Diyos kaniya. Siya yung nag-restore sa Jerusalem. Siya yung nagbigay ng decree, no, mula 538 para ma-restore yung temple of God doon sa Jerusalem na winasak ng Haring Nabucodonosor sa panahon na sinakop nila ang Jerusalem kasi 606 mula doon. Kaya tinadahan ng Panginoon na si Cyrus maging hari upang i-restore at gumawa ng decree. Pero hindi sa basta-bastang hari lang, kundi isa din siyang Christ o anointed. At matibay at powerful na kapangyarihan ng kanyang decree dahil siya ay anointed by God. Kaya nga sinabi dyan, pakibasa ulit kapatid,
Sa Tagalog. Basahin mo sa Tagalog para malinaw. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahira ng langis kay Zero, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasakop ng mga bansa sa harap niya, at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang bayan ay hindi masasarhan. So sa kaniyang pinahira ng langis na si Zero. So yung ibig sabihin ng anointed sa Tagalog ay pinahira ng langis. So talagang Christ talaga yon, pinahira ng langis si Cyrus. So malinaw mga kapatid na ang literal na mabasa dyan sa Biblia na anointed of Christ, dalawa yan. Pagkatapos na bihagin yung mga Hudyo o Israelitas doon sa Babylonia, dalawang Christ na mabasa natin dyan o anointed. Una, si Cyrus, King Cyrus the Great o anointed king, na basa sa Isaiah 45 verse 1. At ang kasunod ay si Jesus Kristo, yung may sugo, yung batang ipinanganak upang ang pamamahala ay mayatang sa kanyang balikat. So dalawang Kristo to kan, literally dyan. Pero kung ating intindihan ng mabuti, mula kay Adan hanggang doon kay Christ, masabi natin talagang Kristo yan, kasi ang sugo mula kay Adan ay nagpasalin-salin hanggang kay Jesus, na ika-6 na po na henerasyon mula kay Adan. So, pero pag sabihin natin literal na nabasa, so dyan si Cyrus the Great na anointed king, at dyan si Jesus. So dalawa ang Kristo mga kapatid. At kahit itong si Jesus, masabi natin nga yung Christ ay Panginoon kasi si Jesus ay nagpapatunay sa kanyang sarili na sa tungkol sa kanyang pagka-Diyos. Malalaman natin dito na yung Christ Jesus, siya yung Panginoon. Basahin natin sa Juan, no? Sa aklat ni Juan, kapitulo 8, versikulo 24. Versikulo 24. Malinaw ito sinabi ni Jesus. So, patunay na Jesus ay Panginoon. John 8:24. Basahin natin una sa English. Sa English. I said therefore unto you, that you shall die in your sins, for if you believe not that I am He, you shall die in your sins. If you will not believe that I am He, you shall die in your sins, with your sins. So yan ay sinabi dyan sa aklat, sa banal na aklat. So if you will not believe that I am He, sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog, Pilipino, wikang Pilipino. So malinaw sinabi dyan ni Jesus, malinaw talaga. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mangangamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y nagsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mangangamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Yun, malinaw sinabi. Nga ako nga ang Kristo. So pag hindi sila maniwala na sa yung Kristo, talaga mamatay sila sa kanilang mga kasalanan. Sa English pa to, sa wikang English, sinabi kanina na you will not believe that I am He. Sino yung He? No? Bakit sinabi yun sa English He? At sa wikang Pilipino, binigay yung kahulugan na Kristo. So Kristo, saan yan nanggaling? Ibig sabihin, yung He. No? Bakit naging Kristo yung He? So diyan natin malaman na ang Kristo at Panginoon ay isa. So basahin natin kung saan nagsimula yung I am He. Kung saan yan nag-refer, kung sino ang tinutukoy diyan. Yung salitang yan. So, basahin natin sa aklat ni Isaiah, kapitulo 41, versikulo 4. Isaiah, kapitulo 41,
versikulo 4 o 4. Basahin natin. Isaiah 41 verse 4. Sinong gumawa at yumari na tumawag ng mga saling lahi mula ng una? Akong Panginoon, ang una at kasama ng huli. Ako nga. Okay, yung Panginoon. Yung kasama sa una at huli. Ako nga. Sa English, basahin natin. Malinaw yung He. Malinaw yung He sa Tagalog at Filipino, Panginoon. So, basahin natin sa English. Kasi tinutukoy natin yung He. Alam natin kung ano yung He. Kung saan nagsimula. Who hath wrought and done it, calling the generations from the beginning. I, the Lord, the first, and with the last, I am He. So, malinaw. I, the Lord the first, and with the last, I am He. So, yung Panginoon, sa yung una, at sa huli, and the last, I am He. So, yan ang tinutukoy ni Jesus doon sa aklat ni Juan. Ang nabasa natin kayo na sa aklat ni Juan, Kapitulo 8, versikulo 24. Sinabi doon na, if you will not believe that I am He, you shall die with your sins. So, malinaw na sinabi na, hindi sila maniwala that I am He. Sino yung He? Sabi ng Isaiah, who hath wrought and done it, calling the generation from the beginning, I am the Lord at first, and with the last, I am He. So, yung Panginoon pala, yan yung tinutukoy sa Juan na He. So, yung He dyan ay yung Panginoong Diyos na gumawa ng mundo. No? So, malinaw, mga kapatid, na sinabi doon kayo na that if you will not believe that I am He, you shall die with your sins. At yang He, sabi ni Isaiah sa aklat sa Kapitulo 41, versikulo 4, na from the beginning, no? Calling the generation from the beginning, I am the Lord at first, and with the last, I am He. So, yung He ay yung Panginoon. So, malinaw yung Christ at Panginoon ang lumikha ng mundo ay iisa. At doon yan sa katawan ni Jesus Kristo. Malinaw mga kapatid at alam ng mga Kristiyano yan. So, ngayon, nalaman na natin, natalakay na natin na bago si Jesus na Kristo o anointed, mayroong pang nauna sa kanya na si Cyrus the Great. Anointed king siya, Kristo din siya, pero ang kanyang papel sa pagiging Kristo ay sa paggawa ng decree o pang i-restore ang banal na syudad, yung Jerusalem na winasak ng Nabucodonosor na hari ng Babylonia. At yan ay ang yan ay isang isang matawag natin na katuparan doon sa propesiya sa aklat ni Daniel. Daniel 9, versikulo 25 na mayroong decree, no? Na from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah. So, kaya ang ginamit ng Panginoon, ang kanyang sinugo para dyan ay si Cyrus. Restore by the decree for the Messiah. So, kaya unang lumabas si Cyrus para gumawa ng decree para itayo muli ang Jerusalem para sa Mesiyas o para kay Christ Jesus. Sa iyo tutukoy na Mesiyas yan. So, naintindihan natin ang ibig sabihin ng Kristo o anointed o pinahira ng langis. Christ is God. At hindi lang si Jesus ang Kristo, kundi may nauna sa kanya na si Cyrus the Great bago si Jesus. Kasi yung Christ, base sa ating nabasa na mga kahulugan, ay title o titulo. Christ is title o titulo. Posisyon na banal na posisyon na binigay ng Diyos sa kanyang sugo o pinili. Gaya ng mga sabi ng iba, sugo, pag sabing sugo ay yung mga propeta, sugo rin dapat tawagin din Christ. Kamali kayo dyan mga kapatid, dahil yung mga propeta ay hindi yan
Hindi yan mga anointed. So wala nakasulat dyan na propeta ay pinahiran lang isulat. No? Kadalasan yan, mostly ay mga hari. Yan ang mga pinahiran ng langis. Tulad ni Solomon, ni Saul, pinahiran ng langis yan. Si Jesus, nakasaad dyan sa Lucas na siya yung magumana sa trono ni David at maghari sa angkan ng Israel ng walang katapusan. So hari si Jesus, nakatadhana na hari. So mostly, anointed is the king. Anointed king. Hindi yung mga propeta. Hindi sila pinahiran ng langis. Sugo sila, pero hindi sila hari. Sugo sila upang magbigay babala o sasabihin yung mga darating na mga pangyayari. So yan ang trabaho nila. So iba yung Christ na pinahiran ng Iso anointed. So mga kapatid, alam nyo ba na merong sinabi si Jesus na hindi na siya makikilala muli o hindi na siya makita. So ibig sabihin, yung panahon ni Jesus ay yan ay isang istorya kung ano yung nakasulat sa banal na aklat tungkol sa kanyang buhay. At siya mismo ang nagsabi dito na hindi na siya makita. No? Hindi na siya mapakita. Basahin natin kung totoo ba ito sa aklat ni Juan Kapitulo 16, versikulo 10. O John chapter 16, verse 10. Basahin natin, kapatid. Tungkol sa katuwiran, sapagat ako'y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita. So malinaw, naparoon siya sa kanyang ama at hindi nyo ako makikita. So hindi na siya mapakita, malinaw yan. Pakiulit, pakibasa ulit, kapatid. Tungkol sa katuwiran, sapagkat ako'y paroroon sa Ama, at hindi ninyo ako makikita. Paroon siya sa kanyang ama, para sa katuwiran. Tungkol sa katuwiran, paroon siya sa kanyang ama at hindi nyo na ako makikita. So paano yan mga kapatid? Mabalik pa naman si Jesus. Gaya na sinabi sa 3 araw. Pero may nakasulat din dito. Basahin natin sa aklat ni Juan, Kapitulo 14. Kapitulo 14 o 14, versikulo 25 hanggang 26. Basahin natin. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. So meron susuguin ng Diyos Ama, no, sa kanyang pangalan upang magsabi ng mga bagay na kanyang sinabi. Maging malinawan tayo. So, mga kapatid, malinaw talaga na meron naman susuguin ng Diyos, no? Bukod kay Jesus, kasi tapos na yung gawain ni Jesus doon sa Israel. Tapos na yun. So, meron ng suguin ng Diyos Ama sa kanyang pangalan upang linawin ang mga bagay. Basahin natin kasunod sa aklat ni Juan, Kapitulo 16, versikulo 13. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Okay. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So ayon dito sa aklat ni Juan sa Kapitulo 16, versikulo 13, na may Espiritu Santong darating. Pero siya ay hindi papahayag mula sa kanyang sarili, kundi mula sa pamagitan ng kanyang maririnig mula sa Ama. So, ano ito? So, tao ito, mga kapatid. Kasi siya ay magsalita, magpapahayag sa kanyang maririnig mula sa Diyos.
So ito ay Espiritu Santo na tumutukoy sa isang tao. Katulad ni Jesus, tao yun. No? Tao si Jesus na nakasadyan sa Banal na Aklat na siya ay nagpapahayag sa mga tao kung ano yung dinidikta o sinasabi ng Diyos Ama sa kanya, ang Espiritu. So ito din ay tao din ito, na siya ay magpapahayag mula sa kanyang narinig sa Diyos. So kung intindihin natin na mabuti, ang Christ ay title o titulo. So kung merong susuguin ng Diyos at bibigyan ng ganong posisyon, siya ay gagawa sa tungkuling ito na nakasaad sa Aklat ni Juan. So intindihin natin na hindi lang si Jesus ang Kristo, kundi meron pang iba at meron pang darating. So malalaman natin yan kapag ang gawain ng Diyos ay unti-unti niyang ay sa katuparan at yung mga lihim ng Diyos tungkol sa kanyang kaharian ay unti-unting mahihayag sa atin upang magkaroon ng katuparan ng mga plano ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. Yung isang gobyerno ng Diyos na banal sa isang mga tao na kanyang pipiliin, yung mga bagong lahi ng mga anak ng Israel. So mga kapatid, sana naintindihan nyo kung ano ang kahulugan ng Kristo o Christ, anointed o pinahirang ng langis. Yan ay titulo na noon, bago si Jesus, mayroon ng Kristo na kasulat diyan. At yun ay ang anointed king na si Cyrus. Gumawa ng decree para i-restore ang Jerusalem. May tayong muli for the Messiah. So may tayo, undergoing for the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah. So, malinaw mga kapatid na ang Mesiyas na tinutukoy dyan, ang nagkaroon ng katuparan ay si Jesus Kristo. At mula kay Jesus Kristo, meron mo sinabi sa dito, sa Banal na Aklat, na may suguin ng Ama na darating. Dalang sa kanyang pangitan ng pangalan upang pahayag muli ang kanyang ipinahayag noon, ang malinawan ng buong mundo. At siya ay magkasalita hindi sa kanyang sarili, kundi mula sa kanyang marinig. Ito ay isang tao na suguin ng Diyos. So maraming salamat. At sa sunod naman na talakayan natin, pag-aralan natin ng isa namang kaalaman na hindi nyo pa nalalaman. So hanggang dito na tayo. Ito yung programa na KSK, Kalayaan sa Katotohanan. Maraming salamat. Ako pala si Romy Buntigaw at yung kasama ko si Adolfo Bendelis.